Boss, matagal na akong naghihintay. Hindi pa handa. Heto na. Saan nanggaling itong munting anghel? Tita, ang chicken leg sa bowl mo. Masarap ba? Siguradong gutom ka na. Maupo ka na at kumain. Salamat po, tita. Nako, munting bata. Nasaan ang pamilya mo? Paano ka napunta dito mag-isa? Mengmeng. Si Mengmeng ay bumaba ng bundok para maghanap ng tao. Guro, patawad. Hindi sinasadya ni Mengmeng na masunog ang templo. Gusto lang sana ni Mengmeng na ipagluto ka ng maliit na ibon. Ordinaryong ibon ba ito? Isa itong carrier pigeon, ang nag-iisang paraan ng komunikasyon ng templo. Guro, nagkamali po ako. Mengmeng, 6 na taon ka na. Hindi ka na 5 taong gulang. Bumaba ka ng bundok at gumawa ng marka. At maging kapaki-pakinabang sa sangkatauhan, hindi ba't lagi gustong hanapin ang iyong mga kamag-anak? Ang supot na ito ay may mga clue tungkol sa iyong pamilya. Ngunit bago mo sila mahanap, kailangan mong tapusin ang isang misyon. Pagkalipas ng 3 buwan, automatikong mabubuksan ang supot. Anong misyon? Protektahan ang Pangulo ng Korporasyong Gyu, si Guyonchen. Guyonchen. Tita, alam niyo po ba kung nasaan si Guyonchen? Gu Yunchen, ang pangulo po ba ng korporasyong Gu? Doon. Hotel Gintong Toktok. Narinig ko, mayroon daw ngayong malaking bidding conference doon. Si Gu Yunchen, malamang ay nandoon siya. Ang mga big boss na tulad niyan, hindi natin basta-basta malapitan. Sai, nasaan na siya? Bakit hindi pa siya dumarating? Parating na. Parating na. Ginoong Go, binuran niyo po ang Clan Zhao ngayon, at namukuntangi kayo sa maraming kumpanya. Nakuha niyo ang lungsod ng Bituin. Mayroon po ba kayong masasabi tungkol dito? Tungkol sa proyekto ng lungsod ng Bituin, maaari niyo po bang sabihin ang inyong budget? Maaari niyo po bang ibahagi? Sabihin niyo po, Ginoong Go, sabihin niyo po. Ginoong Go, sabihin niyo po. Ginoong Go, Ginoong Go, sabihin niyo po. Sabihin niyo po, Ginoong Go. Guyonchen, katapusan mo na. Atake! Guyonchen, Guyonchen. Nahanap ko na. Pangulo, ayos ka lang ba? Lin Wei. Mukhang mamamatay ako dito ngayon. Halika! Halika! Pangulo, Sino itong maliit na pulubi? Umalis ka! Ako ang bahala sa kanya. Naintindihan mo. Itong batang babae. Ikaw ba si Guyonchen? Huwag mo siyang pansinin. Patayin niyo siya. Magandang araw po, Tito. Ang pangalan ko ay Lin Mengmeng. May nagsabi sa akin na protektahan ka. Nakakabwisit ang mga masasamang tao na ito. Natakot ang kunehok at saka, hindi pa ako nabubusog kanina. Kumain muna tayo, okay? nabaliw na ang mundo. Ang bodyguard ng isang top CEO ay isang maliit na bata pala. Umalis na tayo. Hindi tama yan. Hindi ba galit ang Pangulo sa mga bata?
Nako, Pangulo, hintayin niyo ako. Kapag masakit, kumain ka lang ng matamis, mawawala na ang sakit. Hawakan mo muna yan habang ginagamot kita. Hindi na po. Ano na naman bang paraan yan? Kainin mo. Huwag kang gumalaw. Ito'y espesyal na halamang gamot na ginawa ni Kuya. Napakabisa nito sa pagpapatigil ng dugo at pamamaga. Pwede rin yan sa kagat ng lamok, ha? Ayan na. Ako. Wow! Ang sarap tingnan dito. Gusto ni Mona kumain dyan. Para. 8. Isa pa pong mangkok, dagdagan ng beef at pansit. Sir, ang bata pong yan, ang laki ng gana kumain. Tingnan mo nga po yan. Mona, ganyan ka rin po ba kumain? Palagi? Opo. Lumalaki pa si Mona, kaya kailangan kumain ng marami. Kasi, walang laman na karne yung pansit sa bundok. Sir Daniel, ang gana po niyang kumain. Talaga kamangha-mangha at kahindik-hindik. Mona. Salamat sa'yo. Malaki ang naitulong mo sa akin ngayong araw. Kunin mo to. Makakabili ka ng napakaraming lollipop at pansit dyan. Hawakan mo yan. Umuwi ka na sa pamilya mo. Pinapaalis mo po ba ako? Sinabi kong poprotektahan kita ng malapitan. Saan ka man pupunta, doon din si Menme. Iniisip mo ba na sobra ang kinain ko? Hindi naman. Talaga, ngayon, sumama ka sa akin pauwi. Wow, mukhang masaya dito. Maghanda kayo ng guest room para sa kanya. Yung pinakamalayo sa kwarto ko. Sino? Ako si Babe. Ano ng problema? Ang laki naman ng kwartong ito. Ang dilim. At may mga kakaibang tunog. Dati, palaging may nagkukwento kay Mengme ng mga kwentong pampatulog. Ang ibig mong sabihin, na kaya mong gumamit ng bato sa araw para patumbahin ang sandata ng mga mamamatay tao. Isang bihasang kumain ng 5 mangkok ng noodles sa isang upuan ay ngayon natatakot sa dilim at malapit ng umiyak. Bata, huwag ka nang magulo, matulog ka na. Ikaw muna ang pumasok. Ngunit sa diksyonaryo ng buhay ko, wala akong salitang pagpapatulog ng bata. Ito ang bahagi. Sugar Dad, Bakit ka pa sumusunod? sinabi ko na, bodyguard na malapitan. Siyempre, kailangan lagi. Anumang oras, handang kumilos. Magpupulong ang Pangulo maya-maya. Hindi ka pwedeng sumama sa loob. Maglaro ka muna ng race car dito. Mamatay ka. Pangulo, mag-ingat.
Paumanhin, Pangulo, nahuli kami. Mga inutil kayo. Kahit isang maliit na bata, ay mas kapaki-pakinabang pa kaysa sa inyo. Dalhin sila. Bitawan niyo ako. Tingnan mo, nasira ang kotse para iligtas ka. Nabangga ito. Ang tapang nito, di ba? Pwede ba tayo bumili ulit ng kulay rosas? Siya na nga kaya ba ang taong magpoprotekta sa akin ng ligtas? Ang nangyari sa presscon kahapon. Ano ang tingin niyo? Isang maliit na bata lang yan, na kayang paiyakan sa isang sampal. Inagaw ang spotlight ng buong elite security team natin. At si Sir Daniel, paulit-ulit na nagbibigay ng exception para sa kanya. Tama. Nakakahiya. Kuya, kailangan natin siyang bigyan ng leksyon. Mona, tingnan mo to. Marunong kumanta, marunong sumayaw. Mas masaya to kaysa sa building blocks mo. Halika, sumama ka kay Tito sa walang laman na kwarto doon. May marami pa doon. Talaga po? Siyempre, hindi kailanman nagsisinungaling si Tito. Tara na. Tara na. Hoy, bata. Huwag mong isipin na porket pinoprotektahan ka ni Sir Daniel, ay maging mayabang ka na. Ang pagiging security, kailangan ng lakas. Ngayon, tuturuan ka ni Tito kung ano ang disiplina. Tito, yung galit parang puffer fish. Naghahanap ka ng away. Ngayon, mas lalo ka ng kahawig. Bastos kang bata. Ngayon, papupuntahin na kita sa kabilang buhay. Tungkol sa proyekto ng Star City. Boss, hindi maganda. Mukhang dinala ni Leibaw si Mengmeng. Leibaw, ikaw. Punta ka dito ng kaunti. Hindi na ako makakita. Hayo na. Sponsor ko. Mas marami laban sa ilan. Mas malakas laban sa bata. Ang Dew Corp ang umupa sa inyo para pumunta dito. Para kayong mga payaso dito. Hindi ka po nasaktan. Wala po. Si Mengmeng ay napakagaling. Hindi masaya itong rocking horse. Sumasakit ang puwit ko. Umalis na kayo sa paningin ko. Kung sa susunod, makita ko kayong gagambalain siya ulit. Alam nyo ang mangyayari. Alam nyo ang kahinatnan. Opo, 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 opo. Boss Gupo, bagaman nagkamali si Leibaw, ang biglaang pagtanggal sa buong security team, ang inyong seguridad. Ngayon, ang pinakapinagkakatiwalaan kong bodyguard ay narito na. Wala po kayong plano mamaya, di ba? Tara, bibili tayo ng ice cream. Anong paboritong flavor po ng mga bata? Gusto niyo po ng rekomendasyon? Wow! Bawat flavor, isa na lang. CJ, Diyos ko. Hindi ba yan si Boss Go mula sa balita? Bakit may kasama siyang bata? Wala pa akong naririnig tungkol dyan. Ang cute naman ng batang babae. Opo, anak sa labas ba? Hindi ko inaasahan na si Boss Go ay mayroon ding ganito kainahong bahagi. Daddy ang pinakamabuti. Ah, namumula ang tenga niya. Ang cute. Hindi ko inaasahan na ang Tyrant CEO ay ganito pala sa pribado. Nakakatuwa naman ang eksenang ito. Matutamba na ako sa kilig. Mas mahirap ito kaysa sa pagbagsak ng 10 bilyong transaksyon na proyekto. Tapos na ba? Malapit na, malapit. Zhao Gonzi po, totoo po. Yung maliit na bata sa tabi ni Boss Go, siya ay napakakakaiba. Ang lakas niya ay hindi ka panipaniwala. Mabilis din ang kanyang kilos. Ang buong team namin ay napagdiskitahan niya. Hindi namin mahanap ang anumang pinagmulan niya. Leibaw, o Leibaw. Ibig mong sabihin, isang bata na ilang taong gulang ang nakatalo sa inyong lahat? Buong bodyguard team?
Nagluloko ka ba? Mga wala kayong silbi. Humanap ka ng mas matinong dahilan. Zhao Gongzi po, maniwala po kayo sa akin. Totoong-totoo po yan, Zhao Gongzi. Maniwala po kayo sa akin. Tama na, manahimik ka. Hindi nyo pa kaya kahit isang maliit na bata. Tapos may lakas pa kayong bumalik sa akin? Mukhang wala nang mapagkakatiwalaan si Boss Go. Kung gayon, hayaan nating makipaglaro si Huyan sa kanila. Naniniwala na ganito kalaki ang swerte mo. Nakita ko ba kanina? Ang Mac-Aaron na hamarang sa bala. Napakakakaiba talaga. Ang mga mata ko. Ako pala, ay natalo sa isang musmos na bata. Nabigo na ang operasyon. Umatras na kayo agad. Tingnan mo ito. Opo. Okay ka lang po ba? Nasaktan ka ba kanina? Nasira na ang mga maliliit kong cake. Hindi pa nakakakain si Meng Meng. Maliliit na cake. Anak, huwag ka nang umiyak. Mamaya, ipagagawa ko sa kusina ang isang mas malaking cake para sa'yo. Okay ba? Totoo po ba iyan? Siyempre tutu. Bilang aking personal na maliit na bodyguard, ang pagiging mahusay ay natural na may gantimpala. Tara na. Boss Gu po, lahat ay gumagamit ng sariwang animal cream. Madali pa para sa mga bata na matuno. Huwag po kayong mag-alala. Opo. Ang 1,000 taong yelong Boss Gu. Kailan pa siya nagkaanak? PSST, mahina lang. Hindi mo ba iniisip na? Si Boss Go ay masyadong may husband, aura. Husband aura. 8. Gusto mo rin ba? Ano ang aura ng pagiging asawa? Nakakain ba yan? Bunso, kung halos tapos ka na sa cake, bumalik tayo sa kumpanya. May bago akong misyon para sa'yo. Ano? Mula ngayon, Lin Meng Meng ay magiging aking personal security bodyguard, responsible sa pag-coordinate at pamamahala sa buong bodyguard team. Ang kanyang mga utos ay katumbas ng aking mga utos. Nagluloko ka ba? Tama. Bakit naman, nahayaan ng isang maliit na bata na mag-utos sa amin? Boss Gupo, naluloka ka na ba? Tama. Tito, hindi ka ba sang-ayon? Hindi po. Gusto ko lang pong itanong, Consultant Lin, may espesyal ka bang kakayahan? Kung gayon, maglaro tayo ng laro. Ikaw ang maghagis ng darts. Kaya kong pasunurin ang mga darts sa akin. CJ. Ito ay napakalakas. Sobrang inaman nito. Mga maliit na trick lang naman yan. Bakit hindi mo subukan ang aking grappling skills? Kaya, sino pa sa inyo ang hindi sang-ayon? Para siya ang maging boss. Mabuhay, boss! Kunin mo sa akin ang Star City Projects Final Core Data gamit ang encrypted USB drive. Boss Gu po. Habang wala ang batang ito ang tamang pagkakataon para umatake. Boss Gu po, ito ang pinal na plano. Lahat ng datos ay narito. At ngayon, sa panig ni Mr. Lee, ang pagpirma ay nalalapit na, basta't ang mga tao ni Zhao Ming. Boss Go, paumanhin po sandali, karaniwang paglilinis. Sapat na ang simpleng paglilinis. Opo. Ano ang gusto mo? Ngayon, kung hahayaan mo akong kunin ang datos ng proyekto ng Star City, o dito mo iiwan ang iyong buhay, pumili ka na, Boss Go. Nananaginip ka. Dahil ikaw mismo ang humahanap ng kamatayan, huwag mo akong sisihin.
Naku, may panganib ang aking sponsor. Nasaan ang boss? Boss, nasaan ka? Meng Meng, Ikaw na naman, bata. Kung ganito, sabay ko kayong papatayin. mag-ingat ka. Bunny flying kick. Si Meng Meng ay kaya pala ganap na talunin ang isang profesional na assassin. Sponsor, okay ka lang po ba? Masakit ba? Hihipa ni Meng Meng. Meng Meng, ikaw, may sugat ang kamay mo. Ginoong Gu, narinig ko pong may pumasok na assassin. Kumusta po kayo? Kunin mo na ang first aid kit. Sige. Huwag kang gagalaw. Hindi na ito sasakit kapag nasprayan. Daddy, huhuhian mo ako. Hindi na talaga masakit. Opo. Mas okay na ba? Ang Iceberg CEO, nagiging warm-hearted daddy na. Ang lambot ng paghawak niya. Ang mga matang nagmamalasakit. Ginoong Gu, naaalala mo pa ba ang sarili mo noon? Ang pinakaayaw niya noon ay ang mga batang umiiyak at madidikit. Ngunit ngayon, napaamo na siya nitong munting bata. Ganap na nasakop. Lumabas ka muna. Opo. Uy, sandali. Palakasin ang seguridad simula ngayon. Ang nangyari ngayong araw, iimbestiga mo ito hanggang dulo. Opo, Ginoong Gu. Meng Meng, magaling ang ginawa mo ngayong araw. Hindi mo lang ako pinrotektahan. Pinrotektahan mo rin ang kumpanya, ang pinakamahalagang bagay. Sabihin mo, anong gusto mong regalo? Tutu, kahit ano. Siyempre. Kahit ano, hingin mo lang. Yehey, gusto ni Meng Meng mamili ng bagong damit sa mall. At bibili rin ng maraming masasarap na pagkain. Walang problema. Pupunta na tayo sa mall. Kung ano man ang mapili mo, bahala ka nang pumili. Yehey! Wow! Daddy, gusto ko yung tindahan ng candy. At saka yung tindahan ng laruan. At yung tindahan ng ice cream. Ang ganda naman ng damit na ito. Maganda ang pinili mo. Limited edition ito ngayong season. Ay balot na po. Sige po. Wow, ang ganda nito. Bilhin mo na. Kailangan na ni Bonnie ng bagong kaibigan. Tapos na, tapos na. Hindi naman bodyguard ang inaalagaan ng CEO. Malinaw na anak na babae ang inaalagaan niya. Pero parang hindi naman masama ang ganito. Ano? May problema sa kumpanya. Nabigo ang misyon. Yung maliit na babae sa tabi ni Gu Yunchen, hindi masukat ang kanyang kapangyarihan. Ako. Hindi ko siya kayang tapatan. Huyan. Paulit-ulit ko na itong sinabi sa'yo. Pagkakataon. Isa lang. Nakalimutan mo. Ginoong Zhao, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sisiguraduhin ko. Hindi mo pa nga kaya ang isang bata. Ako, si Zhao Ming, ay hindi nag-aalaga ng mga inutil na aso. Alam mo ba kung ano ang kapalit ng pagkabigo? Hilan siya palabas at linisin. Zhao Ming, hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Naglingkod ako para sa angkan ng Jap. Huwag kang mag-alala. Ang iyong posisyon, may papalit sa iyo agad. Si Gu Yunchen at yung maliit na iyon. Malapit na silang sumama sa iyo. Bitawan mo ako. Hindi ka tao. Hoy! Viper! Ikaw na ang lalabas. Target Core Database ng Go Group. Lahat ng datos ng proyektong Star City. Ginoong Zhao. Ang backdoor ng server ng Go. Natagpuan ko na. Ihack ang mga ito. Kasimple lang ng pagpasok sa sarili kong bahay. Sa pagkakataong ito, gusto kong si Gu Yunchen ay masira ang kanyang reputasyon. 10 minuto.
Pinakamahabang 10 minuto. Lahat ng core data ng Star City ay mapupunta sa iyong server. Isang grupo ng mga basura. Kumusta na? Dito po. Sobrang tindi ng atake. Sir Gu, napakatindi po ng atake nila. Ang ating 3-level firewall ay nalusutan na po. Kinokopya na po nila ang ating core data. Baka hindi na po kayanin ng regular defense system. Bilisan iyo. I-activate ang emergency plan. Gamitin ang lahat ng server resources. Ang Star City Project. Ang lifeline ng Gu Group. Hindi ito maaaring mawala. Sir Gu, mukhang masama po ang inyong pakiramdam. Magpahinga po muna kayo. Hindi ito oras para magpahinga. Ito rin. At ito. Sige po. Bilisan inyo. Tutu, mukhang si Papa sponsor. May malaking problema. Yung mga pulang letra, mukhang galit na galit. Tapos na po. Ang proseso ng pagkopya ay umabot na po sa 65%. Hindi na po natin kayang pigilan. Impossible. Papa sponsor. Napakainit po ng kahon at mas mainit pa. Sa horno ng master bago sumabog, masusunog na po. Ay, naku, bata, huwag ka nang manggulo. Iyan ang core server. Normal lang na mag-overload at uminit. Nasa peligro ang kumpanya ngayon. Kaya huwag ka nang dumagdag sa gulo. Tama nga, kahit gaano ka pa kamahal ni Sir Gu, sa ganitong sitwasyon, hindi ka pwedeng maging mapilit. Sabi po ng aking master, ang lahat po ay may balanse. Kapag sobrang init, kailangan po ng lamig upang balansehin. Kung masyado pong mainit, kailangan po itong palamigin. Hindi na po ito kayang pigilan. Ano na po ang gagawin natin? Napakakomplikado po nito. Anong nangyayari? Biglang bumaba ang temperatura, nawala rin ang server load. Imposible. Mayroon pa bang ganitong kulang technology sa mundo? Huling pagpupumiglas. Palakasin ko pa ang power. Susunugin ko ang inyong mga chip. Kakaiba. Bumaba na ang temperatura. Bumagal na rin ang pagkopya. Pero pinapalakas pa rin nila ang pag-atake. Kailangan ko bang gawin ito tulad ng mga tito? Hahampasin ang mga parisukat na ito para talunin ang mga masasamang tao. Hayaan mong subukan ko. Darak. Tatamaan ka, malaking masama. Protektahan si Dad. Meng, atakihin. Ay naku, aking munting prinsesa. Huwag kang basta-basta pipindot. Ito ang core control console. Masisira mo ang buong sistema. Ito. What the fuck? Ano ito? Baliktad na pag-hack. Imposible, sila. Magagawa nila ang ganitong operasyon. Lintik. Ang aking depensa, agad na nawasak. Ang datos ay patuloy pa rin sa reverse intrusion. Ako, binura ang aking datos. Imposible. Ito. Impossible po ito. Ang otomatikong tumatakbong code. Hindi lang po inalis ang virus. At ang peligro. Pinatibay pa po ang ating security system. Sir Gu, sino po ba talaga ang bodyguard ninyong ito? Naku po, ito po, isang textbook level na counterattack. Tayo, nailigtas lang tayo ng isang bata na basta-basta nag-type sa keyboard at naligtas. Meng, ikaw. Sir Gu. Sir Gu, Papa sponsor, ano po ang nangyari sa inyo? Sir Gu. bilisan inyo. Tawagan ng 117. Meng, huwag po kayong mamatay. Hindi pa po ninyo nadadala si Meng. Sa susunod na masarap na kainan. Papa sponsor, gumising po kayo. Boss, hindi po kayo kumuha ng bodyguard, kundi nakakuha po kayo ng isang maliit na anghel na kayang iligtas ang mundo pero hindi kayo kayang iwan. Papa sponsor. Ang aking tagapagtanggol ay may sakit. Kailangan ko siyang protektahan. Pero paano ko po protektahan ang may sakit?
Ang turo lang sa akin ng master ay lumaban sa masasamang tao. Hindi niya tinuro kung paano gamutin ang sakit. Tutor, samahan mo muna ang aking tagapagtanggol. Dumaloy na. Dumaloy na. Bakit hindi ko ito mabura? Baka lalo pang mahirapan ang aking tagapagtanggol. Maliit na kahon, sabihin mo sa akin, paano ko gagawing gumaling? Ang aking tagapagtanggol, kailangan ko bang kainin ka? Amoy kakaiba, hindi ito kasing bango ng candy ko. Mapait ang gamot, sabi ng aking master. Maging matapang ka, Mengmeng. Tagapagtanggol, buksan ang iyong bibi. Kapag nainom mo ang gamot, hindi ka na mahihirapan. Bibigyan ka ni Mengmeng ng candy. Pasensya na, pasensya na. Hindi sinasadya ni Mengmeng. Huwag kang matakot. Ayos lang. Ang pinakamagaling ang aking tagapagtanggol. Ang bilog na bilog ang buwan sa bundok. Nagbubuga ng usok ang master kapag gumagawa ng elixir. Ang maliit na pasaway na ito, kapag nanggugulo, gusto ko na lang siyang itapon. Ngunit kapag tahimik na, parang nararamdaman ko, sa malamig na bahay na ito, may bahid ng init ng tahanan. Momo! 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 Ang recipe po para sa pampalakas na pill, hindi naman po dapat ganito. Bakit naging puro uling na lang? Momo Bie! Ingat! Momo Bea, anong ginagawa mo? Gising na po kayo, Sir Boss. Gutom na po si Mo. Gusto ko po sanang ipagluto kayo ng masarap. Masarap. Pero ayaw po nilang makinig. Momo Bie. Alam mo ba kung ano ang kitchen killer? Hindi po killer si Mo. Bodyguard po si Momo. Sige na nga. Momo Bie. Binabalaan kita. Simula ngayon, huwag ka nang papasok sa kusina. Narinig mo ba? Tara. Huwag kang gumalaw. Huwag kang kikilos. Huwag kang kikilos. Kahit naglilinis ang aking tagapagtanggol, napakagwapo pa rin.
Kumain ka, Lin Mengmeng. Kung magugutom ka sa susunod, tawagin mo ako, o kaya ang auntie. Bawal ka nang pumasok sa kusina, narinig mo ba? Okay. Kumain ka na. Tagapagtanggol, may sakit ka. Kailangan mong magdagdag ng nutrisyon. Kakain tayo ng sabay. CJ. Kakain tayo ng sabay. Lin Mengmeng, anong gamot ang binigay mo sa akin kanina sa taas? Hindi ba ito laxative? Hindi ba ito laxative? Laxative. Ginoong Go. Mukha niyo po. Hindi po ba kayo uminom ng gamot kahapon? Maaga po ba kayong nagpahinga? Bakit tila mas mahina po kayo ngayon kaysa kahapon? Habarin mo na. Tanungin mo siya. Mina. Gusto lang ni Mina na bigyan ng gamot-gamot si Sponsor Dad. Lahat ng salita sa kahon, hindi kilala ni Mina. Uy, nandito na po ba si In Reyes para sa Star City Project? Ang seremonya ng pagpirma ngayon ay hindi dapat magkaroon ng anumang pagkakamali. Nandito na po si Mr. Reyes sa ibaba. Paakyat na po siya. Pero ano? sa pagkakataong ito, may kasama pong batang bisita si Mr. Reyes mula sa kanyang Asia Pacific Headquarters. Ang kanyang mahal na apo, nabalitaan ko, napaka-unique niya raw. Nagbigay ng pahiwatig si Mr. Reyes. Talagang pabigat ng pabigat. Kain. Ginoong Go. In Reyes, maupo po kayo. Maayos naman ang kumpanya nyo, di ba? Unang beses ko dito. Malaki ang scale nyo. Ngayon, ang ating call. Masyadong ordinaryo lang ang paligid dito. Hindi malinis ang hangin. Masyadong nakakasilaw ang ilaw. Hindi rin komportable ang mga upuan. Ayoko dito. Toby, maging mabait ka muna. Pagkatapos mong pumirma, dadalhin ka ni Grandpa sa pinakamagandang amusement park. Hindi na ako masaya ngayon. Hindi ko napipirmahan ang kontrata. Huwag po kayong mag-alala, Sponsor Dad. Iwan niyo na po ang batang ito kay Mina. Titiyakin kong pipirma siya ng masaya. Mukha kang naiinip, di ba? Gusto mo bang kasama ako, ate? Maglaro ng mas exciting. Sino ka ba? Prom day. Itong si Young Master. Puro high-level games lang nilalaro. Kaya mo bang laruin yan? Tikman mo ito. Ito ay espesyal na gawa ng aking master. Ang napakalakas na superpower candy. Pag kinain mo to, kaya mong suntukin ang pader. Kumusta? Medyo okay lang, hirap lang lunuki. Tara, dadalhin kita sa mas magandang lugar. Mas masaya ng 1,000,000 kaysa dito. Siya na ba yung batang yan? Kung mapahamak siya. Paano na ang proyekto ni Miguel Santos? Tara na. Ang saya. Mabilis na, kapatid. May masasamang tao na sumusunod sa akin. Bilisan mo. Hinto. Bilasin mo. Tara na, tara na.
Mas mabilis pa, tanga, bilisan mo. Ikaw ang pinakamagaling na nakilala ko. Makikitropa na ako sa'yo. Siyempre. Nasaan na ang kontrata? Bumalik na tayo para pirmahan. Tara na. Ang pasaway kong apo, hindi ko alam kung saan na naman nagpunta. Ang kulit-kulit talaga. Wala po yan. Hindi pa rin bumabalik. Oras na kasi. Naku po. Lolo. Nasaan po ang kontrata? Bilisan nyo na po at pirmahan. Sabi po ni ate, napakaganda raw po ng proyektong ito. Sino po ang hindi pipirma? Makakalaban po ang aking Marco. Marco, tinatawag mo siyang ate? Opo, siya po ang bago kong ate boss. Napakalakas niya po. Mas malakas po siya kaysa sa lahat ng bodyguard ko ng 1,000 beses. Sir Santos, ang galing naman. Puno ng mga talented na tao ang inyong kumpanya. Kahit ang mga bata, ay napakahusay din. Boss David. Normal lang po iyan. Sa kontratang ito, panatag ako. Halika. Pirmahan na natin kaagad. Masayang kooperasyon. Masayang kooperasyon. Kailan mo po ako isasama ulit maglaro? Gusto ko rin pong sumakay ng bumper car kasama kayo. At gusto ko pong labanan ang masasamang tao kasama ka. Huwag kang mag-alala. Protektado ka ni ate mo. Babalik ka na lang ulit anytime para maglaro. Itong pasaway na ito, minsan talaga namang nagbibigay ng swerte. Napaka-cute. Mga kasama, ang proyektong Star City na ito ay nagtagumpay ng malaki. Hindi ito magiging posible kung wala ang inyong pagsisikap. Ngunit ngayon, dapat nating lalo pasalamatan ang isang espesyal na bayani, Lin Meng. Halika. Meng. Ang cake na ito ngayong araw. Ikaw ang puputol ng unang hiwa. Okay lang ba? Meng, ang 3 buwan ng pagiging bodyguard ay tapos na. Ang iyong pagkatao ay dalisay at mabuti, nagmumula at naglalaho. May sariling itinakda. Nang mailahad na ang supot, ito na ang panahon upang buksan ang hiwaga ng iyong pinagmulan. Ito na ang panahon upang tahakin ang landas ng paghahanap sa iyong pamilya. Anong nangyayari? Meng, anong nangyayari sa'yo? Karaniwan, hindi ba't pinakagusto mo ang cake? Tingnan mo, naghanda rin ako para sa'yo, ang paborito mong lasa. Paumanhin po, Meng ay hindi maaaring makasama sa inyo. Sa pagdiriwang, sabi ni Master, oras na. Kailangang ni Meng humanap ng kanyang ama. Sa wakas aalis na ang maliit na halimaw na ito. Kung wala si Goyunchen ang pananggalang na ito. Parang tigre na walang pangil na lang siya. Ipag-utos ninyo. Durugin nyo siya hanggang sa wala na. Opo. Meng. Tayo. Mag-usap tayo sa tabi. Halika. Iiwan ko muna ito sa'yo. Sige po. Bakit siya umalis? Meng. Sabihin mo sa iyong sugar daddy, ano ang ibig sabihin ng oras na? Paano mo mahahanap ang iyong ama ng mag-isa? Sabi ni Master, ang supot ay nagliwanag na. Hindi na ako maaaring manatili sa iyong tabi. Kailangan kong hanapin ang aking mga kamag-anak. Pero hindi alam ni Meng kung nasaan si tatay. Mainit ang supot. Kinakabahan ang puso ni Meng. Meng, ikaw mag-isa, ay parang maliit na kuneho na walang direksyon na tumatakbo. Paano ka makakasigurong mapapahinga ang iyong sugar daddy? Dahil tinawag mo akong sugar daddy, huwag kang mag-alala. Ang paghahanap sa iyong tatay, ipaubaya mo sa akin. Gagamitin ko ang lahat ng aking lakas, at lahat ng aking paraan. Kahit baliktarin ko pa ang buong, tutulungan kitang mahanap ang iyong mga kamag-anak. Ngunit bago natin sila mahanap, dito ang iyong tahanan, ako ang iyong sugar daddy. Aalingalagaan kitang mabuti, hindi ka pwedeng umalis kahit saan, naiintindihan mo ba?
Anong nangyayari sa akin? Malinaw na sa simula pala, ayaw na ayaw ko sa kanya. Ngunit ngayon, sa pag-isip pa lang naalis siya. Pakiramdam ko'y nabakante ang puso ko. Hindi ko maaaring hindi sundin ang sinabi ni Master. Ngunit napakabuti ng sugar daddy sa akin. Ayaw pang umalis ni Mengmeng. Hindi pwede. Bago umalis si Mengmeng, kailangan kong ayusin ang pinakamasamang tao para ligtas si Sugar Daddy. Ipagdiwang natin ang lahat ng matatanggap natin. Cheers! Sino? Sino ang nagpapanggap dyan? Lumabas ka. Bakit kayo nakatayo lang dyan? Kumilos na kayo. Masamang tiyo, anong nilalaro mo? Ikaw ang maliit na halimaw na iyan. Bakit hindi ka pa umaalis? Huwag kang lumapit. Aalis na si Mengmeng. Bago ako umalis, darating ako para bigyan ka ng pamamaalam na regalo. Naglakas loob kang maging mayabang sa lugar ko. Kaya huwag mo akong sisihin kung hindi ako magiging magala. Bugbugin niyo siya ng husto. Mga inutil. Ang daming inutil. Ano ang gagawin mo? Huwag kang lumapit. Babalaan kita. Huwag kang lumapit. Tapos na ang regalo ni Bar. Ang masamang tiyo ay dapat sa hinaharap, hindi na maglalakas loob. Naguluhin si Sugar Dad. Mengmeng. Mengmeng. CEO Go, may malaking nangyari. Si Zhao Ming kagabi, sa kanyang pool party sa bahay, aksidenteng nahulog sa tubig. Nasa ICU pa siya ngayon. Ano? Mengmeng. Siguradong si Mengmeng para sa akin. Pumunta para hanapin si Xiaomi. Hanapin. Gamitin ang lahat ng resources. Hanapin niyo si Lin Mengmeng para sa akin. Kaagad, agad-agad. Sige po, pupunta na po ako agad. Hindi ko pa natutulungan kang mahanap si tatay. Hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataon na magpasalamat sa'yo. Kailangan mong para sa akin. Bumalik ng ligtas. Hintayin mo ako. Hahanapin kita at ibabalik. CEO Go. Kamusta na? Lahat ng transportasyon ay nasuri na, kasama ang mga CCTV ng kumpanya. Hindi pa natin natagpuan ang bakas ni Miss Mengmeng. Para siyang naglaho na parang bula. Mengmeng. Sugar Dad, nakabalik na ako. Malaki sa labas, at madilim. Hindi mahanap ni Mengmeng ang daan. At hindi rin mahanap si tatay. Natatakot si Mengmeng. Saan ka napunta? Sino ang nagpahintulot sa'yo na tumakbo ng mag-isa? Sige na, huwag ka nang umiyak. Mabuti na't nakabalik ka. Mabuti na't nakabalik ka. CEO Go. Tungkol kay Zhao Ming. Dahil nangyari na ang kay Zhao Ming, kunin na natin ang lahat ng negosyo ng Zhao Corp. Walang matitirang problema. At isa pa. Simulan nyo na para sa akin ang pinakamataas na antas ng proyekto sa paghahanap ng pamilya. Kahit anong mangyari, siguraduhing mahanap ang tunay na ama ni Mengmeng. Opo, CEO.
Uwi na tayo. Sige na. Sumama ka sa iyong sugar daddy pa uwi. Dalhin si Menmeng sa emergency exit. Hindi mo pwedeng saktan ang aking sugar daddy. Anong nangyayari? Boss, tanggapin niyo kami. Anong laro na naman ito? Boss, hindi kami nandito para mag-higanti. Nandito kami para sumuko. Si Rico Valdez, ang current adong iyon, ang may diferensya sa isip at kontrolador. Nak-arma na siya dapat. Tama po, Master. Anong code po ba ang ginamit ninyo noon? Ang ganda ng structure, parang himala. Sa dami ng taon na pag-aaral ko ng hacking, hindi pa ako nakakita ng ganito kaperpektong code. Ang dahilan talaga ay ang pagsunod kay Rico Valdez na walang kinabukasan. Buti na lang, gumana ang hustisya. Ginamit ni Rico Valdez ang kaligtasan ng kapatid ko para takutin ako at pilitin akong gumawa ng maruruming bagay para sa kanya. Matagal ko na siyang gustong iwanan. Boss, kung mapapatay mo siya, maliligtas mo ako. Mula ngayon, ang buhay ko, Isabel Reyes, ay sa iyo na. Kung utusan ninyo akong pumunta sa silangan, hindi ako pupunta sa kanluran. Sponsor daddy. Mukhang. Hindi naman sila. Masasamang tao. Hindi sapat ang salita. Mr. Go. Ito ang ilan sa mga ebidensya ko laban kay Rico Valdez. Pati na rin ang ebidensya na kinokontrol niya ako. Pwede ninyo itong i-verify. Ang hiling ko lang po, ay makabayad ng aking mga kasalanan at magkaroon ng mapagkakatiwalaang lugar. Pinababa po ako ni Master si Ilya para protektahan si Sponsor Daddy at hanapin ang aking pamilya. Nahanap na ni Ilya ang kanyang ama. E di, wala nang magpoprotekta kay Sponsor Daddy. Sila. Mukhang malakas sila. Ilset. Gusto niyo ba talaga akong sundan? At sundin ang sasabihin ko? Opo, totoo po. CJ, pwede ko kayong tanggapin, Lia. Pero may 3 patakaran. Una, bawal na gumawa ng masama. Huwag manakit ng mabubuting tao. At protektahan si Sponsor Dad. Pangalawa, maging masunuri. Sundin ang sinasabi ni Lia. At ang sinasabi ni Sponsor Dad ay sundin din. Pangatlo, kapag may masarap na pagkain, tikman muna ni Lia. Opo, boss, susundin po namin lahat. Mabuti. Ikaw na ang aking panganay na alagad. Ikaw naman ang pangalawa. Opo. Isang cute na bata na nakaputing gown. Nagbibigay ng seremonya sa 2 mabangis na dalubhasa na head pateng. Ang mundong ito ay masyadong nakakabaliw. Gusto niyong maging alagad ni Leah? Kailangan muna ng pahintulot ko. Dalhin niyo sila sa guest room. Opo. Kaya, ang lahat ng ginawa ni Xiaomi, kasama ang paulit-ulit na pagtatangkang patay nako at ang mga pag-atake sa negosyo, ay utos ng iba. Opo, Sir Go, may isang malaking boss po sa likod ni Xiaomi. Isang taong may codename na Dark Shadow. Si Xiaoming po, ay mas parang ang kanyang tauhan sa harap at tagapamahala ng pera niya. Sinubukan ko pong subaybayan itong si Dark Shadow, pero ang kanyang digital footprint po ay nakakapanindig balahibong malinis. Lahat po ng utos ay ipinadadaan sa hindi masusubaybayang encrypted channels. Matapos mamatay si Xiaoming, naputol po ang koneksyon. Ngunit, mula sa kanyang mga lihim na call logs, nakahanap po ako ng isang bahagi ng impormasyon na paulit-ulit na binura. Susi. Anong susi? Hindi rin po alam ni Xiaoming. Napaka-misteryoso po ni Dark Shadow. Hindi po kailanman nagpapakita ng tunay na mukha. At pati po ang boses niya ay dumaan sa pagproseso. Ngunit, tila po, mayroon siyang matindi obsesyon sa Go Group. Hindi lang po niya gustong pabagsakin ang kumpanya. Parang may kinalaman din po ito sa isang lihim ng pamilya Go. Ang dugo ng mga Gu. Ang susi. Parang napakadelikado. Hindi pa natatalo ang masamang tao. Hindi pa po aalis si Maya. Poprotektahan po niya si Gold Daddy. Huwag po kayong matakot, Gold Daddy. Poprotektahan po kayo ni Maya at ng kanyang mga estudyante. Tatalunin din po namin ang nakatagong kontrabida.
Panganay na alagad, masarap ba to? Boss. Ang mga sangkap ay ligtas. Mataas ang sugar content. Inirerekomenda ang hindi hihigit sa 3 piraso kada araw. Pangalawang alagad, anong ginagawa mo? Master, binubulay-bulay ko po ang inyong banal na mensahe. Ang structure ng code na ito ay kamangha-mangha. Master, kailan niyo po ako tuturuan? Iyon, nag-click lang ako ng kung ano-ano. Sabi ni Master, kapag hindi mo kayang manalo sa away, gumawa ka ng hindi inaasahan. Gawing hindi inaasahan. Ito na ba ang pinakamalalim na pilosopiya ng hacker? Leah, Boss, Sponsor Daddy. kailangan mo ng maligo at matulog. Panganay at pangalawang alagad, bantayan niyo mabuti ang at protektahan ang tahanan ni Sponsor Daddy. Opo, boss. Ang Black Shadow, hindi sila titigil. tama. Gusto ko ring makilala ang tao na kapagpahirap sa atin. Ang misteryosong tao na naglagay sa atin sa bingit ng kapahamakan. Pagkatapos ng lahat, mayroon na tayong master na tagapagtanggol. Master, bakit hindi na umiilaw ang pouch na ito? Lahat ay nakatakda ng kapalaran. May 2 dahilan lang kung bakit namamatay ang pouch. Una, ang mahal sa buhay na hinahanap mo ay malapit lang sa iyo. At ang isa pa, ay lumabag ka sa iyong misyon at hindi ka umalis sa tamang oras. Si Sponsor Daddy ay hindi pa kasal, wala siyang asawa, at wala ring anak. Ang unang sinabi ni Master, siguradong hindi iyon. Master, sobrang bait ni Sponsor Daddy kay Leah. Talaga, hindi na mahalaga kay Leah kung mawala man to, basta't hindi siya mapapahamak ng masasamang tao. Lahat ay may nakatakdang landas. Leah, ito lang ang kaya kong ipaalala sa iyo. Hindi ka pa matutulog. Kailangan ni Leah makarinig ng kwento bago makatulog. Iniisip mo ang tungkol sa tatay mo, tama? Pero may mas masamang tao ngayon na gustong manakit kay Sponsor Dad. Kailangang unahin ni Leah na paalisin ang masamang tao na iyon bago hanapin ang tatay ko. At ngayon, mayroon si Leah na panganay at pangalawang alagad. Kami ay isang alyansa para protektahan si Sponsor Daddy. Napakagaling namin. Okay. Kapag naayos ko na ang mga problema natin, sasama ako sa iyo para hanapin ang tatay mo. Ilseth, Pinky Promise. Pinky Promise, no take-backs. For 100 years. Sina Aguila at Ahas ay nagkumpirma na sila ay kakampi ni Miguel Santos. At mukhang kanilang susuriin ang kay David na natitirang mga bakas paghukay ng malalim. Sa tingin ko, darating ang araw na maaabot nila tayo. Ang mga nagwawala ay hindi dapat ikabahala. Miguel Santos. Ang kanyang pinakamalaking kahinaan ay hindi kailanman ang panlabas sa pag-atake. Ang natutulog na lamig sa kanyang katawan. Oras na para ito ay gumising. Ipatupad na. Pautos sa kusina na. Ilagay ang sangkap sa kanyang kape. Opo, Gino. Pero yung tinatawag na batang si Mina ay halos hindi nahihiwalay sa kanila. Paano kung Isang bato, 2 ibon. Gusto ko ngang makita kung ano ang sinasabi ng iba na nakakamanghang bata. Kung ano talaga ang kakayahan nito. Sige. Opo, Miguel Santos, aking mabuting pamangkin sa tuhod. Ang susi sa pamilyang Santos, dapat na maibalik sa tunay na may-ari. Meng Meng. Salamat. Ama Sponsor, amoy pait ng kape mo. Hindi pa rin kasing sarap ng gatas ni Meng Meng. Ama Sponsor. Anong nangyayari sa iyo? Ama Sponsor. Huwag mong takutin si Meng Meng. Anong nangyayari? Ang lamig ko. Ama Sponsor. Anong ginawa mo? Anong nangyayari? Wala akong kinalaman doon. Opo, may pumilit po sa akin. Hinuli nila ang apo ko. Pinilit nila ako na sa kape ni Gino ay lagyan ng kung ano. Sinabi nila na magkakasakit lang siya. Hindi ko po intensyon na saktan si Gino. Papa, huwag mong takutin si Meng Meng. Papa, gising na po kayo. Ang lamig. Aray,
Yan kasi, ang takaw-takaw mo pa. Ang yelong prutas na yan, nagawa mo pang kainin. Hay, apo ko, doon sa loob, mayroong nakakalamig na laso. Yelong prutas. Ang pakiramdam na ito, tulad ng nakaw na yelong prutas, na kinain ni Mengmeng noong bata pa siya. Kaya ba, mayroon ding yelo sa katawan ni Papa? Papa, huwag kang matakot. Tutulungan ka ni Mengmeng na paalisin ang masamang lamig. Ito. SHHH. Mengmeng. Mengmeng, mabilis, tawagin ang doktor. Kumusta na, Agyu? Ang pulso ng batang ito ay matatag at malakas. Mas malusog pa kaysa sa karaniwang nasa hustong gulang. Tanging, parang naubos na ang lakas. Sa tingin ko, magiging ayos lang ako pagkatapos matulog. Magpadala ng bantay sa kanya. Sabihin mo, sino nga ba talaga ang nag-utos sa iyo? Hindi ko alam ang pangalan niya. Palagi lang kami sa telepono nag-uusap. At kakaiba rin ang boses niya. Binigyan niya ako ng pera. At kinidnap pa ang apo ko. Wala akong magawa, Igu. Ang signal ay dumaan sa maraming encryption at rerouting. Ang pinanggalingan ay hindi matunton. Napaka-presti ng kabilang partido. Pag-isipan mong mabuti ang anumang katangian. Katangian, parang minsan, narinig ko silang nag-uusap. Yung nasa kabilang linya, parang tinawag, San-Sanye. Parang third master. Sa loob ng pamilya Gyu, ang taong maaaring tawaging third master ay malamang iisa lang, ang aking tiyo na matagal nang hindi nakikisalamuha sa mundo, si Gu Hongxuan. Habulin. Maaari kayang siya nga. Mission, nabigo, ang Ice Marrow sa loob ni Gu Yonchen ay nailabas na, ngunit ang babaeng tinatawag na Lin Mengmeng ang siyang nagligtas sa kanya. At, mukhang gumamit siya ng paraan para maibsan ang bahagi ng lamig na lason. Ano ang sinasabi mo? Naibsan niya ang Ice Marrow Cold Poison? Paano yun posible? Maliban kung sa loob niya, mayroon din siyang dugo ng pamilyang Go, at dot ang pinakapuro nitong lahi. Ayusin ninyo ng maayos, siguraduhin hindi na kailanman, mahahanap siyang muli. Opo. Hindi ko talaga inaasahan. Ang sanggol na babaeng iyon na dapat ay nawala na, ay hindi pala namatay. At, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ay bumalik siya sa tabi ni Gu Yunchen. Talagang mapaglaro ang tadhana. Lalo pang nagiging interesante ang laro. Ang susi sa pamilyang Go, ay nakatakdang akin. Walang sino man ang makakapigil sa akin na makuha muli, dot ang lahat ng nararapat sa akin. Ihanda ang sasakyan, oras na para umuwi at tingnan. Opo. Sir Pout, nakumpleto na po ang internal na paglilinis, at dalawa pa po, ang mga tauhang may hinala, ang aming pinangasiwaan. Bukod dito po, may balita mula sa lumang mansyon. Si Ginoong Ramon po, ay nakabalik na po kaninang umaga. Tio Ramon, sa panahong ito, Boss, base po sa sinabi ni Aling Zhang bago siya mamatay, tungkol sa mga pahiwatig kay Ginoong Ramon, at sa kung paano sila, naging napaka-eksakto sa pagpatay at paglusot. Sa tingin ko po, ang matataas na posisyon sa loob ng kumpanya, ay may malaking posibilidad na may traidor. Ang Tio Ramon na ito, ay may malaking hinala po. Kailangan po bang lapitan ko siya? hindi na kailangan. Huwag muna natin siyang guluhin sa ngayon. Gusto kong makita, itong Tio Ramon ko na hindi nakita ng maraming taon, at hindi nakikiala kung ano ang tunay niyang layunin sa pagbabalik na ito. Ang laso ng Ice Marrow, ang lihim ng pamilya, ang pagkatao ni Mini, Tio Ramon, gaano kalaki ang koneksyon mo sa lahat ng ito? Ginoo, ang inyong silid ay naayos na po. Tungkol po kay Ginoong Paulo, kailangan po bang ipaalam sa kanya? Huwag na siyang guluhin. Mas mahalaga ang karera ng mga kabataan. Ang pagbabalik ko rito ay para lang sa katahimikan at pagre-retiro. Opo.
Paulo Santos, aking mabuting apo sa pamangkin. Inakala mo ba, na sa pagtanggal ng iilang alipores, ay magiging maayos na ang lahat? Ang larong ito ng pamilyang Go, ay nagsisimula pa lang, at ang maliit na batang babae, na nakaligtas ng hindi inaasahan, baka siya, ay maging isang kapaki-pakinabang na pyesa. Oh, sino itong maliit na bata? Haha, ang sigla naman. Magandang araw po, Lolo. Ako po si Lin Mengmeng. Kasama ko po si Ama Sponsor. Ama sponsor. Si Yunchen ba yan? Mabuti, mabuti. Halika, halika. Hayaan mong tingnan ka ni Lolo. Ha ha ha. Talagang mahiyain kang bata. Napakaswerte naman ni Yunchen na magkaroon ng katulad mo, isang maalalahanin at maliit na bodyguard. Ha ha ha. Lolo, kilala mo po ba si Ama Sponsor? Oo naman. Ako ang kanyang grand uncle. Kung pag-uusapan, kami ay iisa. Mengmeng. Ama Sponsor. Talaga ikaw nga. Miguel, marami kang pinagdaanan kamakailan. Sa tingin ko, oras na para sabihin sa iyo ang ilang lihim ng aming pamilyang Santos. Sabihin ko na, Tio Lolo, pakisabi po. ang mga ninuno ng aming pamilyang Santos ay hindi ordinaryong negosyante. Ayon sa sabi-sabi, ang mga ninuno ay tumanggap ng tulong mula sa kakaibang tao at nag-iwan ng isang kayamanan at isang tagmang tanso na kahon. Ang susi ay ipinasa sa bawat henerasyon ng pinuno ng angkan. Sa loob ng kahon ng kayamanan, sabi nila, ay may isang lihim na babago sa lahat, sapat para baliktaran ng lahat. Ito ang kayamanan. Ang susi, ito ay nasa iyong ama. Ibig sabihin, matapos mamatay ang dating pinuno ng angkan, nawala ito. Hinala ko, ang iyong ama, baka nais na ipamana ito sa iyo. O kaya naman, itinago ito sa isang lugar na ikaw lang ang nakakaalam. Miguel, ang susi ng pamilyang Santos, sa pinakaparang tahanan na lugar, bantayan mo ng mabuti. Ang ibig sabihin ni Tio Lolo ay, lahat ng nangyari kamakailan, ay may kinalaman sa susi na yon. Ang walang kasalanan ay hindi nagkakasala, ngunit ang pagtataglay ng kayamanan ay isang krimen. Miguel, ang lamig sa iyong katawan ay parehong sumpa, at posible, isang clue para mahanap ang susi. Kailangan mong mag-ingat sa lahat ng gustong lumapit sa iyo. Nina, sino ka nga ba? Naging aksidente ba ang iyong pagdating? O may kinalaman din ba sa susi ng pamilyang Santos? Ginoong Go. Ang DNA ni Binibining Nina, ang resulta ng pagtutugma ay lumabas na. Hindi ito may detect. Paano nangyari ito? Boss, ang lab na ito ay world class. Ang hindi ito made detect ay napakabihira. Maaaring may substances sa sample na nakakaapekto sa detection o kaya naman May nanabutahe habang dinideliver ang sample dahil ayaw nilang malaman natin ang totoo. Papa, chicken leg. Papa, gusto kong kumain ng chicken leg. Ano man ang dahilan, mas nagpapahiwatig ito na. Ang pinagmulan ni Mengmeng ay tiyak na hindi simple dahil hindi kami mabibigyan ng sagot ng aghap. Tayo na lang ang maghahanap ng sagot sa sarili nating paraan. Opo, sir. Chicken leg. Ako, to. May gusto akong ipaimbestiga. Si Gu Hong Suan. Siya ang aking lolo. Gusto ko ang lahat ng kanyang galaw. Sa nakaraang 20 taon, kasama ang bawat abnormal na daloy ng pondo. Lalo na, ang mga batang babae at sanggol na nakipag-ugnayan sa kanya. Imbestigahan ko ng malalim ang lahat. Papa,
Meng, kahit hindi ka man aking kadugo, mula nang pumasok ka sa aking buhay, ikaw na ang pinakamahalagang tao para sa akin. Sinumang mga hasaktan ka, papabayaran ko sa kanya ang lahat. Tiyak na po protektahan kita. Halika, Rico. Ang tiyan na binigay ng aking kaibigan. Masarap ang lasa. Oo, tikman mo. Talagang masarap. Rico, nabalitaan ko na nitong mga nakaraang linggo, hindi ka naging maganda ang pakiramdam. Hay, ang iyong ama noon. Noong siya'y bata pa, minsan ay nagkakasakit din. Ang mga lalaki sa ating pamilyang Guanzen ay may kakaibang pangangatawan. Kaya dapat mo rin pong ingatan ang iyong sarili. Salamat po sa inyong pag-aalala, Tito Ramon. Maliit na aksidente lang po ito, nalutas na po. Pero, ikaw naman po, na matagal nang naninirahan sa ibang bansa, ang biglaang pagbabalik mo ngayon, sa tingin ko ay hindi lang para magpahinga at uminom ng tama. Pag tumanda na ang isang tao, palagi niyang naiisip ang kanyang pinagmulan. Bumalik ako para tingnan kung hanggang sana ang narating ng ating pamilyang Guanzen sa iyong pamamahala. Rico, sa tingin ko, sa edad mo ngayon, hindi ka na bata. Panahon na para pag-isipan ng iyong pag-aasawa. Ang dugo ng ating pamilyang Guanzen, pati na ang kayamanan na iyon, ay nangangailangan ng tunay na tagapagmana para ipagpatuloy. Tito Ramon, tila napaka-interesado mo sa nakakubling susi. Mas lalo na. Hay! Hindi ba't natatakot lang ako na ang iyong ama ay maulit ang kanyang mga pinagsisihan noon? Masyado siyang biglang umalis. Maraming lihim ang ating pamilyang Guanzen na hindi na niya naiwanan. Rico, kung may matuklasan ka sa labas o makaranas ka ng anumang problema, ako, bilang iyong tito, ay kapamilya mo pa rin. Hindi na po kailangang mag-abala pa kayo, Tito Ramon. Mayroon akong sariling plano. Tito Ramon, mayroon pa akong kailangang ayusin sa kumpanya. Mauuna na po ako. Hindi kailangang mag-abala, HMPH. Ang aking mabuting pamangkin. Ikaw at ang iyong ama ay pareho. Hindi kayo maniniwala hanggat hindi huli ang lahat. Guro, tingnan niyo po, ito ang bago kong sinasaliksik, sistema ng tagapagbantay na drone. AI patrol na matalino, automatikong kinikilala ang panganib. Astig, di ba? Wow, lumilipad sila, parang maliliit na bubuyog. Pangalawang alagad. Pwede ba nating lagyan sila ng maliliit na water guns? Gusto ni Mengmeng na makipaglaro sa kanila. Boss, ito ay isang seryosong sistema ng depensa, hindi laruan. May sitwasyon. Nadetect ang hindi kilalang signal source. Sinusubukang lampasan ng firewall. Sumusubok pumasok sa network ng kumpanya. Ang pamamaraan ay napakatuso. Pero hindi ito ang estilo ng itim na anino na sinusundan natin. Sinusubukan bang guluhin ang ating sponsor? Nalock na ang signal source. May nakitang kaina-hinalang target. Mga alagad, maghanda sa laban. Protektahan ang kumpanya ng ating sponsor. Opo. Magaling, boss. Guro, ang pagkontrol niyo po ay napakagaling. Pangatlong guro. Nabigo ang pasimulang pag-atake sa network. Ang mga pinadala nating tauhan
ay naloko lahat. Ang batang babae na yon ay mas mahirap kalabanin kaysa inakala. Mga inutil. Magpadala pa kayo ng mga tao para paslangin ko. Hindi ako naniniwala na palagi silang nakakaligtas ng ganito. May kakaiba. Nabaril ang mga panlabas na signal ng monitoring. Anong nangyayari? Sinasabi ng infrared sensors na, may 3 koponan na mabilis na lumalapit sa bilya mula sa iba't ibang direksyon. Huyan. Ang iyong pangunahing misyon ay protektahan si Mengmeng. Ahas. Gamitin ang backup power at ang emergency defense system. Opo. Kumilos ng hiwa-hiwalay. Opo. Hi. Hi. Mengmeng. Kumusta? Ayos ka lang ba? Okay lang si Mengmeng. Ang galing-galing talaga ni Mengmeng. Mahusay. Ahas. Alamin niyo ang kanilang pinagmulan. Sila ay mahusay ang kagamitan, at bihasa. Hindi sila katulad ng mga tauhan ni Sanye, yung mga inutil. Mas mukha silang mga mercenary. Ramon. Ang susi ng pamilyang ito ay nasa lugar na pinakamalapit sa tahanan. Ingatan mo itong mabuti. Tatay sponsor. Uminom ng gatas. Matulog na. Ang ganda naman ng flake na ito. Mengmeng. Gusto mo ba? Elvenet. Ito ay mula sa aking lolo. Iniwan niya para sa akin. Ang flake na ito. At ang supot ni Mengmeng. Parang magkatulad. Maligam ma'am hawakan. Wow! Maaari kayang. Ang jade pendant ng aking ama at ang pouch ni Mengmeng ay dating isa, o pareho silang, mga mahalagang pahiwatig sa paghahanap ng susi. Paring Kingsu, ang pagbigay ng pouch kay Mengmeng ay hindi nagkataon lamang. Mengmeng, ikaw na nga ba talaga ang dugo ng aking pamilya? Mengmeng, salamat sa'yo, nakatulong ka ng malaki kay Papa. Hihi! Masaya na akong makatulong kay tatay sponsor. Mengmeng. Kung may masasamang tao na gustong gamitin si tatay sponsor para takutin ka,
na gawin mo ang mga bagay na ayaw mong gawin. Anong gagawin mo? Aalisin ko sila. Protektahan si tatay sponsor. Ang husay-husay ni Mengmeng. Pero, ang mga masasamang tao ay maaaring magaling manloko. Papa, mag-aalala siya para sa'yo. Huwag kang matakot. Kami ni tatay sponsor. Kasama ang unang alagad at pangalawang alagad. Makakagawa kami ng patibong para sa masasamang tao. Tulad noong tinuruan kami ni Guro kung paano manghuli ng baboy rap. CJ, kung ganoon, sabay tayong maglagay ng isang napakalaking patibong para sa mga Edenet. bago yan. Kailangan mong tulungan si Papa na maghanap ng isang bagay. 8 Lighter. Ngayon, anong amusement park ride ang ating gagabihin? Ang pirate ship o ang Ferris wheel? Hindi tayo maglalaro niyan ngayon. May napakahalagang treasure hunt game tayo ngayon. Treasure hunt? Parang ang cool, tulad sa pelikula. Edenet, tara na. Dito na siguro iyon. Tingnan mo. Ang kakaiba naman ng batong ito. Tingnan mo ako. Ang galing mo, Ate Lighter. Nahanap ko na. Helena. Hindi inaasahan ang sulat kamay ng aking ina. Nalaman ko ngayon na, ang kasintahan ni Ramon noong nasa kolehiyo siya. Siya ay hindi inaasahang nabuntis. Mabuting bata siya. Ngunit nagalit ng husto ang lolo ni Ramon. Sa tingin niya ay ordinaryo ang pamilya ng babae, na ikinahihiya ng pamilya. At lalong nangamba na maapektuhan ang pagkuha ni Ramon sa negosyo ng pamilya. Kaya pinaghiwalay niya sila, at binigyan niya ang babae ng pera. Hindi ko ito matiis. Palihim akong nagpadala ng mga tauhan para alagaan ang babae. Alam kong siya ay nagluwal ng isang malusob na sanggol na babae. Na ang mga mata ay kasingingning ng mga bituin. Naramdaman ko ang aking pagkakasala. Ipinaubaya ko ang mana ng pamilya na sinasabing may kinalaman sa lihim ng pamilya, ang pouch, at ang isa sa mga jade pendant mula sa aking dote. Ang isa sa peres ng jade pendants. Bilang tanda, ipinadala ko sa kanya. Sana, maprotektahan nito ang ina at anak, at mapanatili ang isang hibla ng ugnayan ng pamilya. Malungkot na balita. Ang nag-aalaga sa kanila ay nagpadala ng balita na ang apartment kung saan sila nakatira ay nagkaroon ng pagsabog ng gas at parehong ina at anak ay malungkot na naman. Hindi ako naniniwala. Ito ay tiyak na may nagkasadyang manakit sa kanila. Ramon, anak ko, ina, patawarin mo ako. At patawarin mo ang bata. Kung mahabagin ang langit, naway biyayaan ang bata ng magandang kapalaran. Ayon sa tala ng aking ina, ang taon kung kailan ipinanganak ang sanggol na baba at ang kasalukuyang edad ni Mengmeng ay eksaktong tugma. Tatay sponsor. Ano po ang nangyayari sa inyo? Mengmeng, salamat sa iyo. Salamat sa pagtulong mo kay Papa. Na mahanap ang pinakamahalagang bagay. Papa, Ayos lang. Gusto lang ni Papa halikan ka. Nakita ng lobo ang tatlong maliit na baboy. Tapos, natuklasan niya. Papa, huwag kang umalis. Hindi aalis si Papa. Si Papa ay palaging nasa tabi mo.
Papa, ang tingin mo kay Mengmeng lately ay kakaiba. Para kang noong nasaktan ang alagang kuneho ni Mengmeng. At gusto mong umiyak pero pinipigilan mo. Dahil, natuklasan ni Papa na mas mahal niya si Mengmeng kaysa sa iniisip niya. At hindi na siya mabubuhay nang wala si Mengmeng. Mahal na mahal din ni Mengmeng si Papa. Ginoong Gyu, limitado na ang aming pasensya. Ang group na ipinangako mo, sa ruta ng kalakalan sa Europa at Asia, at ang money laundering channels. Kailan mo ito matutupad? Ang gusto ko ay ang kumpletong kontrol sa pamilyang Go. At pati ang susi na magbubukas sa pinakalihim na sikreto ng ating pamilyang Go. Kanya-kanya na tayo. Yung batang babae na si Lin Mengmeng ay paulit-ulit na sumira sa aming mga operasyon at nagdulot sa amin ng malaking abala. Ang pagharap ng harapan, parang hindi na uubra. Kailangan nating puntiryahin ang kanyang kahinaan. At si Yun Chen ay ang kanyang nag-iisa at pinakamalalang kahinaan. Kung gayon, ano ang plano ni Ginoong Gu? Kailangan lang nating maghanda ng isang patibok para si Yun Chen ay maging isang hindi matatanggihang pain para yung maliit na halimaw kusang pumasok sa kulungan. Tio Enrico, ang direktang testigo sa pagpatay sa iyong ama, ay narito ngayon. Mangangahas ka bang pumunta? Dala ko ang mga bagay-bagay. Nasaan ang testigo? Aking mabuting pamangkin. Halatang mahal na mahal mo ang iyong anak. Nasaan ang jade pendant at ang pouch? Narito. Pero sabihin mo muna sa akin. Ang aking ama. Paano ba talaga siya naman? Ibigay mo muna ang jade pendant at ang pouch ng munting bata. Ibigay mo. Tapos, sumama ka sa akin pabalik sa ancestral hall para buksan ang kahon. Kung hindi, sa araw na ito sa susunod na taon, ang iyong kamatayan. Tio Enrico, ganoon ka ba kasiguro? Na kaya mo akong talunin? Huwag mong apihin si Papa. Munting halimaw. Nakpin siya. Opo. Enrico, paulit-ulit kang nag-organisa ng pagpatay. Sinubukan mong kidnapin ang aking anak, nakipagsabwatan sa mga dayuhang puwersa, at nilustay ang yaman ng pamilya. Narito na ang lahat ng ebidensya. Ano pa ang masasabi mo? Ang manalo ay hari, ang matalo ay tulisan. Bakit? Bakit ang kapatid ko ay isinilang na mayroon ng lahat? Bakit kailangan kong laging mamuhay sa kanyang anino? Bakit itong munting halimaw na ito, na dapat ay namatay, 6 na taon na ang nakakaraan, isang munting ligaw na bata, ay may ganitong kapangyarihan at swerte? Hindi ako sumasang-ayon. Manahimik ka. Tignan mong mabuti. Ang ligaw na bata na sinasabi mo ay ang aking tunay na anak, at siya rin ang iyong tunay na apo sa pamangkin. Enrico, para sa kapangyarihan, pinatay mo ang iyong kapatid, sinaktan ang aking asawa at anak, wala kang pagpapahalaga sa pamilya, hindi ka karapat dapat tawaging Montes. Karma. Ang laking kabalintunaan. Ang bagay na pinaglaban ko, buong buhay ko. Ikaw, Marco, ay madali lang nakuha. At ang iyong anak, isa rin siyang may kakaibang talento na munting halimaw. Mabuti. Napakagaling. Hindi halimaw si Mengmeng. Ikaw ang masamang tao. Parurusahan ka ng pulis na kuya. Marco, hindi mo ito magagawa sa akin. Marco, hindi mo ito magagawa sa akin. Mengmeng. Papa, Mama, makakapagpahinga na kayo ng payapa.
Mula ngayon, gagamitin ko ang aking buhay upang protektahan ang aking anak at ang pamilyang Montes. Tatay na benefactor. Meng, kumusta ang tulog mo? Tingnan mo, ang mahiwagang sisidlan na ito, hindi na ito umiilaw. Nasira ba ito? O dahil ba sa pasaway si Mengmeng? Hindi na ba nito gusto si Mengmeng? Meng, ibigay mo sa akin ang kamay mo. Hindi umiilaw ang sisidlan. Hindi dahil sa hindi ka nito gusto, kundi dahil natapos na nito ang misyon nito. Mission. Ang misyon nito ay tulad ng isang parola sa malawak na dagat. At parang isang alitaptap sa madilim na gubat. Lumipad ito ng lumipad. At sa huli ay natagpuan nito ang maliit na anghel na nawawala. Inakay nito ang maliit na anghel. Hakbang sa hakba at inihatid siya sa yakap ng tatay. Meng, alam mo ba? Ako, si Guyonchen, ay hindi na ang tatay na benefactor mo. Dahil ako ang tunay mong tatay. Ako ang tunay na tatay mo. Sa dugo't laman. Ikaw ang pinakamahalaga sa mundo para sa akin. Ang pinakamahalaga kong mahal. Talaga po? Ikaw po talaga ang tunay na tatay ni Mengmeng. Pwede na po tayong magkasama habang buhay at hindi na maghihiwalay. Pwede na pong maglambing. Pwede na pong magpakapasaway. Pwede na pong legal na sabihin na mahal ko si tatay. Ang tunay na tatay ko. Talaga. Totoong totoo. Meng, patawad, anak. Ako ang may kasalanan. Nawala ka sa akin, Meng. Kaya ka napahirapan ng maraming taon. Pero, mahal ka ni tatay. Tatay, mahal na mahal ka talaga ni tatay. Talaga po? Ang ganda. May tatay na si Mengmeng. May tatay na si Mengmeng. Tatay. Sir, ang ganda po ng kutis ninyo. At mukha po, kayong mas malumanay. Kasi, natagpuan ko na ang pinakamaganda at pinakamahalagang regalo sa buong buhay ko. Ito ay hindi matutumbasa ng anumang proyekto o yaman sa mundo. Ay, sir, mayroon po tayong Asia Pacific Video Conference maya-maya. Kayo po. Oras na. Kailangan ko nang sunduin ang anak ko. Papa. Tingnan mo, ito ang papa. Ang tunay kong papa. Ang pinakagwapo at pinakamagaling na papa sa mundo. Magaling din ako lumaban. Kaya ko siyang protektahan. Pero ang Mina namin, ang pinakamagaling. Si Mina ang munting mandirigma ni Papa. Mina, dadalhin ka ni Papa para kumain ng paborito mong strawberry ice cream cake. Yay, pinakamabait si papa. Magpaalam ka na kay Maam. Paalam po, Maam. Paalam. Mina, sa pagsubok ng ang simula't wakas ng tadhana, ang magagawa ko bilang guro mo ay ibalik ka sa iyong tunay na pinagmulan. Ama at anak muling magsasama, dugong nagbubuklod, dito matutupad at magiging ganap ang iyong kapalaran. Papa. Sasamahan mo si Mina habang buhay at hindi na tayo maghihiwalay, di ba? Mina, sumusumpa si Papa. Si Papa ay hindi na kailanman hihiwalay kay Mina. Si Papa ay sasamahan si Mina sa paglaki at masayang pag-unlad. At si Papa ay ibibigay kay Mina ang lahat-lahat ng kaligayahan sa mundo. Kaya, mag-pinky swear tayo. Pinky swear, hindi magbabago sa 100 taon. Hindi magbabago.